Sadyang walang maidudulot na maganda sa atin ang pagiging mayabang sa buhay at lalong hindi tayo nito papaangatin sa buhay. Hello mga ka-explorer! Isa na namang kwentong tiyak na kapupulutan natin ng aral. Matutunghayan natin sa kwentong ito ang kwento ni Chuck na isang janitor at kung paano nito hinarap ang pagmamaliit sa kanya ng katrabaho nito at kung anong leksyon ang kanyang natutunan sa mga pinagdaanan nito. Sa batang edad nitong si Chuck ay kinahiligan na nito ang pagluluto. Halos araw-araw, pag-uwi nito galing sa school, ay diretso na ito sa kusina para maghanap ng mga lulutuin. Suportado kasi ito ng kanyang ama at ina sa kanyang nakahiligan. Kaya sa araw-araw ay binibilhan nila ito ng mga sangkap na maluluto. Isang araw, habang nasa school itong si Chuck, ay nag-usap ang ama at ina nito para pagplanuhan nila ang kinabukasan ng anak nila. Daddy, ang swerte natin sa anak natin, no? Oo naman, Mami. Kitang-kita ko sa kanya na magiging successful ang batang iyan sa hinaharap. Ang sipag ba naman at dedikado sa mga ginagawa. Abay, walang kumpanyang hindi tatanggap dyan. Oo nga, Daddy. At dapat pala nito, Daddy, ay mag-ipon na tayo para sa pag-aaral niya. Baka di natin kayanin, Daddy. Ano ka ba, Mami? Tiwala lang. May paraan ng may kapal. Magtiwala lang tayo sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas ng pag-uusap ng mag-asawa ay sunod naman na nakarating sa bahay itong si Chuck. Dali-dali nitong niyakap ang ama at ina nito. Sabay hinalikan ang mga ito. Tapos dumiretso na ito sa kusina para magluto ng panghapunan nila. Ang isang bagay na nagparami ng kaalaman nitong si Chuck sa pagluluto ay ang pagkahilig nito sa panunood ng mga naglulutong palabas sa telebisyon. At doon ito nakakuha ng mga ideya na kung paano pa mapasarap ang mga lutuin nito. Isang araw, may nabalitaan ang ina nito na magkakaroon ng isang paligsahan sa bayan nila. At nagkataon pang ang paligsahan na iyon ay tungkol sa pagluluto. Hindi na pinalampas ng mag-ina ang pagkakataon na iyon at dali-dali ng mga itong hinanap ang organizer ng paligsahan na iyon. Hindi naman nabigo ang mag-ina dahil sa entrance test pa lang nitong si Chuck ay pumasa na agad ito sa mga judges. Nagustuhan ng 4 na mga judges ang present nitong si Chuck na luto sa kanila. Nasarapan ang mga ito at namangha sa ginawa nito. At nagsitayuan ang mga ito at nagpalakpakan. Tuwang-tuwa itong si Chuck sa resulta ng ginawa nito. Na kahit sa entrance pa lang ay parang champion na ang pakiramdam nito. Sa sobrang saya nito sa reaksyon ng judges sa kanya ay napayakap ito sa ina niya at napaiyak. Hanggang sa dumating na ang araw ng kompetisyon. Hindi naging madali kay Chuck na ipanalo ang kompetisyon dahil sa puro magagaling din ang mga nakalaban nito. Ngunit dahil sa pagpursigi nito at tapang ng loob ay napagtagumpayan nito na maipanalo ang kompetisyon. Nagawa ni Chuck na maging champion sa kompetisyon na iyon at naging masayang-masaya ito sa naging resulta ng laro. Nakilala itong si Chuck sa larangan ng pagluluto sa batang edad nito. Ngunit ang kasiyahan at kasikatan nito ay matatabunan ng isang masidhing trahedya. Makalipas kasi ng isang linggo matapos na maging kampiyon ito sa kompetisyon,
Habang nagmamaneho pa uwi ang ama't ina nito, ay di sinasadyang nabanggaan ang sinasakyan ng mga ito ng nagraragasang truck. Hindi nakaligtas ang ama't ina nito sa pangyayaring iyon at naiwan itong si Chuck na ulila sa batang edad nito. Labis ang lungkot na pinagdaanan nitong si Chuck sa pangyayaring iyon dahil sa wala ng umaalalay at sumusuporta sa mga pangarap nito, ay unti-unti nitong nakalimutan ang mga pangarap nito sa buhay. Kinuha ito ng tita niya at doon na pinatira sa bahay nila. Ngunit hindi rin naging maganda ang mga pinagdaanan nito sa kanyang tiyahin. Hindi ito pinag-aral at ginawa pa siyang katulong sa bahay nila, kapalit sa pagkain na pinapakain sa kanya. Tiniis lang iyon ni Chuck ang lahat ng mga pasakit at hirap na pinagdaanan nito hanggang sa lumipas ang 10 taon. Habang naglalakad itong si Chuck pauwi galing palengke, ay may nakita itong isang kainan na naghahanap ng empleyado. Pinasok iyon ni Chuck at tinanong ang may-ari. Nagbabaka sakaling makapagtrabaho ito kahit tagahugas man lamang. Nagkataon naman na andon ang may-ari sa mga oras na iyon at nakita nito si Chuck. Naawa ito kay Chuck dahil sa itsura nito at sinabihan niya itong bumalik kinaumagahan sa kanilang kainan. Kinaumagahan ay nagdali-dali naman itong si Chuck na pumunta sa kainan na iyon. Kahit na pinagalitan ito ng tita nito, ay palihim pa rin itong umalis para lang makapagtrabaho man lamang. Namangha ang may-ari ng kainan dito kay Chuck dahil sa pagkaaga-aga nitong dumating. Dahil sa wala ng bakante sa mga posisyon sa kainan nila, ay ginawa na lang nitong janitor itong si Chuck pansamantala. Malugod naman iyong tinanggap ni Chuck at trinabaho nito ng maayos ang trabaho nito. Sa mga oras na hindi na ito busy sa kanyang gawain, ay pumupunta ito sa mga cook ng kainan nila para manood ng mga ginagawa nila. Ganun lang palagi ang ginagawa nitong si Chuck. Tatapusin ito ang mga gawain at magtatambay saglit sa lutuan ng kainan. Sa araw-araw na ginagawa na iyon ni Chuck ay napalapit ito sa mga cook doon maliban sa isa. Henry ang pangalan nito. May pagkamayabang kasi ito at ayaw nitong malalamangan siya ng kasamahan nito sa trabaho. Palagi nitong minamaliit itong si Chuck. Isang araw nga ay sinabihan nito si Chuck ng mga masasakit na salita. Chuck, matanong ko lang, bakit ka ba palagi ditong nakatambay? Huwag mong sasabihing nangarap kang maging chef. Abay, suntok sa buwan niyang pangarap mo. Huwag ka na kasing umasa pa. Mag-focus ka na lang sa paglilinis sa kung saan ka nababagay. Sa sinabi nitong si Henry ay labis na naapektuhan itong si Chuck at aalis na sana at susuko na sa pangarap nito nang kausapin ito ng isa sa kasamahan nito. Chuck, huwag mong sabihing susuko ka na agad. Tama naman siya, isa lang akong janitor at never akong magiging chef. Chuck, tingnan mo tong picture ko. Isa lang din akong janitor dati ng kainan na ito. Magsipag ka at abutin mo ang mga pangarap mo. Takot lang yun sa'yo, kaya kanya sinisiraan. Maraming salamat bro sa tulong. Simula sa araw na iyon ay hinayaan na lang nitong si Chuck ang panghahamak sa kanya ni Henry at nagpatuloy ito sa pagtulong sa mga kasamahan nito sa kusina. Malaki ang naitulong nitong si Chuck sa mga kasamahan nito at dahil sa kanya ay mas sumarap pa ang mga luto ng kainan. Hanggang isang araw, sinabihan silang lahat ng boss nila na magdadaos ito ng paligsahan. At kung sino ang mananalo ay siyang magiging bagong chef ng kainan. Narinig iyon ni Chuck at nagtanong ito sa boss nila kung pwede ba itong sumali sa paligsahan.
Nang sa hindi pa nakasagot ang boss nila ay biglang nagsalita itong si Henry. Ang janitor sasali? Mag-focus ka na lang kasi sa paglilinis. Sos, nangarap pa. Sa sinabi nitong si Henry ay napasagot ang isa sa mga kasamahan nila. Bakit naman hindi pwede? O baka takot ka lang sa kanya, Henry? Dahil mas magaling siya sa'yo. Nang marinig ng boss nila ang kanilang pagtatalo, ay agad nitong pinayagan itong si Chuck na sumali. At lumipas ang isang linggo. Sa araw ng paligsahan ay nagluto ang lahat ng kani-kanilang mga menu na ipipresent sa kompetisyon. Nang dalhin na sana ni Chuck ang menu nito, ay hinarang ito ni Henry at sinabihang bawal pumasok ang hindi cook sa loob ng kwarto na iyon. At siya na ang magdadala ng menu para i-judge ng boss nila. Pinangalanan niya iyon para ipakita kay Chuck na sa kanya ang luto na iyon. Ngunit nang nakapasok na itong si Henry sa kwarto, ay pinagpalit nito ang pangalan sa menu nila ni Chuck. Hanggang sa dumating ang oras na sasabihin na ng boss nila ang nanalo sa laro. Nagulat ang lahat nang tawagin ng boss nila ang pangalan ni Chuck bilang kampyon sa paligsahan na iyon. Nagalit itong si Henry sa resulta at nagreklamo ito sa boss nila at nagsalita ang boss nito. Nitong nakaraang buwan ay namangha ako dahil pasarap ng pasarap ang menu natin. At nakita kong si Chuck pala ang nasa likod noon. Nitong umaga lang nakita kitang hinarang mo si Chuck at kinuha ang menu niya. At dito sa kwarto ay nakita kitang pinagpalit mo ang pangalan niyo ni Chuck. Alam mo, hindi ko kailangan ng mga tauhan na kagaya mo. Gayahin mo itong si Chuck, ang iyong bagong chef, dahil magbubukas ako ng bago kong branch. At simula sa araw na iyon ay naging maganda ang takbo ng kapalaran nitong si Chuck. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Mga ka-explorer, palagi po nating tatandaan na hindi lang tayo basta-basta gumagawa ng kwento. Nag-i-inspire po tayo. Maraming salamat po.